Okay guys, welcome back again sa ating channel. Ito po ang Knows the Truth. Sa mga hindi pa po nakapollow sa ating channel, papollow and like na lang po ang ating channel. Dyan ay nakakatulong po tayo sa mga content creator. So guys, bago tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, shout out po sa lahat ng ating mga sumusuporta sa ating channel. God bless po sa inyo. So guys, ang ating tatalakayin ay about pa rin po ito sa impeachment trial kay Sara sa yung nakaraang debate. So, wala na talagang kapag-asa. So guys, ano ang nangyari sa mga umaapila? Ngayon sila. Oh, 'di ba? Nagsasayang lang sila ng oras at panahon para pag-usapan pa yung impeachment trial na 'yan. Dapat doon pa lang 'yan na nagkaroon na ng hatol itong Supreme Court. Dapat sumunod na yung lahat 'yan para hindi binasura na talaga 'yan. Although may tama din naman sila, pero sa umpisa pa lang kasi kita na natin na mali. Wala na talagang patutunguhan 'yan. Kaya nga sinasabi nila, kung sa umpisa pa lang ay maayos nilang tinrabaho at pinakita nila lahat ng ebidensya na nagpapatungkol at nagpapatunay na si Sara Duterte ay nagkasala, doon pa lang, nalaman na natin na talagang ihimpeach si Sara. Pero ang problema kasi, kulang ang ebidensya na ibinigay na itong mga kolokoy na to. So, tapos ang problema pa, pinatagal pa nila guys. So, nainip na tong mga senators, sakayang mga nandyan sa Supreme Court. So, nagkaroon na ng desisyon yan, binasura yan. Totoo naman, binasura talaga yan. Tapos muli na naman binuway, aray ko po. O anong nangyari itong sa huling debate nila? Anong nangyari sa apela nila about dyan sa impeachment trial kay Sara? Wala na naman nangyari. Napagbotohan na po ng mga senators na i-archive na lang ang reklamo. Patay, ang sakit naman no sa mga umaapela. Aray, bakit na archive? Ano nga ba ang archive? Kasi ang patakaran nito sa batas, dyan sa Senado, kapag na-archive ang isang reklamo, ito'y itinuturin na nakabaon na, o ibig sabihin, patay na guys. Aray, anak ng tete. Pag sinabing patay na, mayroon pa bang halaga? Wale na. Talagang talo na guys. Yan pa lang sa sistema na yan na na-archive yung reklamo na yan about sa impeachment trial dito kay Sara. Ibig sabihin lang yan na napakahina. Sobrang hina po ng ebidensya nila na ginawa ni Sara Duterte ang bagay na corruption dyan sa DepEd. Doon pa lang kasi kung totoo lang, kung talagang nagkasala si Sara, siguro mga isang buwan or 1 week, matagal na yun eh. Talagang matatanggal si Sara nun, pero anong ginawa? Pinatagal nila ng pinatagal hanggang sa nabulok. Kumbaga, sabi nga ni Marcoleta Padis sa akin bulok guys. Inuud na yung usapin na yan. Kaya tama na at wala naman na yung usapin na yan, i-dismiss na sana. Pero guys, meron pa, yung archive na yan guys, naka-archive lang naman. Ibig sabihin, kahit patay na po ang reklamo na yan, pwede pa rin po yung mabuhay. Yun naman pala Kaya mayroon pang pagkakataon tong mga kolokoy na to na maghanap ng gumawa ng paraan at baka makahanap ng lusot, mabuhay nila yung reklamo kay Sara Duterte. Kailan pa? Oh, 'di ba? So, ang usapan diyan, ang pwede nilang magawa diyan sa February 6. Yan, baka pwede na naman nilang talakayin yan kung bubuhayin pa nila kung bubuhayin pa nila yung reklamo na yan. So, ang problema kasi guys, kapag na-archive ng isang reklamo, meron ng desisyon dyan. Kumbaga, baon na yan Kumbaga, meron bang sinasabi, baon sa limot Kalimutan na yan. Unahin na natin yung mga bagay na importante sa ating bansa. Yun talagang dapat nating atupagin dyan sa gobyerno. Yan kayong mga senators, tama na yan. Kayong mga umaapila kayo, tumahimik na kayo. Ang sasarap niyong pag-untog-untogin no? Kaming mga sambayan ng Pilipino ang naapektuhan dito. Unahin nyo na yung mga mga problema sa ating bansa. Yung mga flood control na yan, yung mga agricultural na yan, yung mga pagkain na tumataas.
Ano ba naman, yun ang atupagin nila, guys. So, naka-archive naman na yung reklamo. O, so, tahimik na yan, guys. Hindi na nila pag-uusapan yan. At sa wakas, mananahimik na ang mga tenga ng mga Pilipino about dyan sa impeachment trial kay Sara. So, si Sara, ang mangyayari naman dito kay Sara, baka back to work yan si Sara. No? Hindi natin alam kung ano pa magiging decision dyan. So, sana makapagtrabaho si Sara na maayos. Dahil hindi pa naman talaga siya totally na-impeach or talagang wala pa naman talagang napakatibay na ebidensya, wala pa po. So malalaman natin yan sa February 6, doon natin makikita kung meron pang maya-apila tong mga kulokoy na to dyan sa sa nagpapatanggal kay Sara, So sana matapos na magkaisa na to mga senators natin at trabahuin na nila yung mga dapat nilang trabahuin, dahil ang sambayan ng Pilipino ay inaantay kayo na magtrabaho po kayo dyan sa government para sa taong bayan. So, hanggang dito na lang ang ating talakayan about nga dyan sa usapin dito sa impeachment trial dito kay Sara Duterte. Kung para sa akin, opinion ko lang po, stop na yan, wag nang buhayin. So, kung bigyan nila yan ng pagkakataon na buhayin, bahala sila. Pero, hindi na po magbabago ang desisyon ng Korte Suprema. Yung Supreme Court natin ay may desisyon na dyan. At talagang papatayin na po ang bagay na yan. Kung sakali, kung sa akin, opinion ko lang yun, guys, wag na po sanang buhayin. At ang sinabi nga ni Cayetano, talunin na lang nila sa 2028 yang si Sara Duterte. Kung tatakbo man ng presidente yan, talunin na lang nila. Yun na lang talaga pinakapunto nila. Ang katotohanan lang kasi dyan, ayaw lang talaga nila maging presidente si Sara Duterte. Yun lang talaga, guys. Kasi marami talagang tatamaan dyan kapag naging presidente si Sara. Kawawa itong mga nandyan sa mga pumirma na i-impeach si Sara. Yun lang talaga naman ang pinakalayonin nila yan, na tanggalin yan si Sara para maluwag na naman sila at magkampi-kampihan na naman sila sa paggawa ng mga kalokohan. Pero hindi na nila basta-basta magagawa yon sapagkat nandyan si kapatid na Senator Rodante Marcoleta na magsusuporta sa ating gobyerno sapagkat siya ang Blue Ribbon Committee at hindi papayag si Senator Marcoleta na maulit na naman sa korupsyon ng iba. So salamat sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng mga senators na maayos na magtrabaho. Dahil kay Senator Marcoleta, parang siya yung nagiging umpisa, nagiging ehemplo. Kumbaga parang sila yung si Senator Marcoleta yung naging pundasyon ng government pagdating sa kaayusan at sa pagsunod sa batas. So yan ang ating talakayan dito sa ating channel, ang Know the Truth. Pa-follow and like na lang din po sa ating channel para updated po kayo sa ating mga ilalabas pang mga talakayan. God bless po. Bye-bye.